Magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa isang gasolinahan sa Lipas City, Batangas. Pinagbabaril na pala ang isang lalaking sakay ng tricycle. Dead on the spot ang biktima. Nakatakbo palayo ang kanyang ina at tricycle driver. Batay sa CCTV video, sakay ng motorsiklo at ng isang pribadong sasakyan ang mga salarin. Nagmotor na nga ng walang helmet, nanakit at umano'y nagbanta pa ang dalawang pulis Maynila sa isang traffic enforcer sa Valenzuela. Ang DILG at Valenzuela LGU inalmahan ang inasal na dalawang pulis na dinisarmahan na. Narito ang report. Huminto ang dalawang motorsiklong yan sa isang kanto sa Barangay Mabolo sa Valenzuela City. Bumaba ang magkaangkas na sina Police Staff Sergeant Ernesto Camacho at Police Staff Sergeant Robert Cabudoy at lumapit sa nakapulang jacket na rider ang traffic enforcer na si Ronaldo David. Bumunot ng baril si Camacho at sinuntok ito sa sikmura ni David. Sa sobrang hapdi, nabitiwan daw ni David ang motorsiklo. Nagbanta naman daw ang nakaitim na t-shirt na si Cabudoy. Si Sir Cabudoy patuloy nagsasalita ng ano. Gusto mo patay na kita ito eh. Tumba na kita eh. Kala ko po katapusan ko na ng araw na yun. Hindi po sila dapat tumawag po ng baril. Bago ito mangyari, nagkasabay raw ang mga motorsiklo nila sa stoplight. Walang helmet ang dalawang pulis kaya napatingin si David. Bigla na lang po nila akong ginit at sinabi po sa akin ni Sir Cabudoy na sama makatingin ah. Sabi ko, kayo na nga po sir yung wala po mga helmet, tas kayo ganyan pa po yung ano nyo. Iwanan ko na po sana sila dahil nga sinagawan po nila ako na tumigil ka, tumigil ka. Galit si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian sa sinapit ng kanilang traffic enforcer. Hindi ho welcome ang mga bastos po na pulis dito sa aming lugar na huwag kayong pupunta dito na nagpapasiga-siga na akala nyo porke pulis kayo ay mas mataas kayo kaysa sa traffic enforcer. Nakipag-ugnayan na raw ang commander ng Police Station 12 ng Manila Police District sa Valenzuela Police. Nagsabi sa akin na hindi rin niya masyado pang kilala yung mga tao niya. Yung dalawa na involved. Bagong take post din siya as station commander ng Delpan, 1 week lang. Sabi niya ay hahanapin niya rin yung dalawang involved. Habang nagpe-press conference si Mayor Gatchalian, nag-text daw si MPD Director Brigadier General Arnold Ibay na nadisarmahan na ang dalawang pulis at ngayon nasa preventive custody na. Sinimulan na rin daw ang administrative case laban sa kanila. Di pa ulit nagbibigay ng pahayag ang MPD maging ang dalawang pulis. Nagsampa na rin ng kasong kriminal ang biktima. Dapat yung disciplinary action gawin kaagad para ipakita sa publiko na hindi po pwede ang abusadong pulis sa PNP. Arestado ang isang komadronang nagbebenta online ng bagong panganak na sanggol. Depensa niya, iniwan sa kanya ang bata at naghahanap lang siya ng mag-aampon dito. May report si John Consulta. Nasa gitna ng transaksyon ang babaeng ito nang lapitan ng mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division sa Muntinlupa. Bit-bit ng komadrona ang 6 na aral na sanggol na ibinibenta niya sa halagang 25,000 pesos. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Justice Department. Isang babae raw ang nag-aalok online ng bagong panganak na sanggol. Nakipag-negotiate kami sa kanya and finally our agents from the Human Trafficking Division caught her in flagrante delicto. Hawak pa yung baby. Ayon sa NBI, nag-alok pa raw ang komadrona ng paraan para palabasing lehitimo magulang ang kanyang mga pagbebentahan ng sanggol. Ang suspect na raw ang magpaparehistro sa sanggol at ipapangalang magulang ang bibili. Depensa ng suspect, iniwan ng nanay sa kanya ang sanggol at sinabing babalikan ito pero hindi na siya bumalik. Ayaw umano ng nanay sa bata. Kung pilit kong ipasama sa kanya yung anak niya, baka mamaya iiwan niya lang kung saan at may mangyari sa bata. Konsensya ko rin po. Ang sabi ko nga, may baby na iniwan sa akin, gusto kong ipaampun. Kaso may baya, may demand yung gastos ng midwife at saka yung
pagpapaanak. Hindi raw alam ng suspect ang pangalan at address ng ina na pinaghahanap na ng NBI. Kung mapapatunayan na inabandon na niya yung bata, ay maaari po rin namin kasuhan yung nanay ng child abuse. Habang ang komadrona, sinampahan na ng patong-patong na kaso kabilang ang human trafficking. Nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD ang sanggol. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulikam ang pag-counterflow ng isang retiradong pulis sa flyover sa Bacolod City. May report si Joseph Moro. Nag-counterflow ang kotseng yan habang tukod ang traffic sa isang lane sa flyover sa Bacolod City. Ayon sa Bacolod Traffic Authority Office, retiradong pulis ang driver ng kotse. Ang katwiran daw nito, naiihi na siya kaya nag-counterflow. Ang hambalya is nga he's diabetic. At that time, he needed to go to the bathroom and feeling niya nga hindi na siya kalabot. So, amo to nga ginhimo ito. So, wala man siya nag-deny. Tiniketa ng driver. Hinahanap naman ng SUV sa harap ng kotse na nahuli ring nag-counterflow. Sa Talisay, Cebu, tumatawid papuntang gasolinahan ang pulang motorsiklong yan nang mabangga ng isa pang motorsiklo. Nahulog ang angkas ng pulang motorsiklo at bahagyang nasugatan. Nagkaareglo na ang dalawang rider. Dalawa naman ang nasugatan nang bumaliktad ang isang SUV sa Sorsogon City. Nawalan daw ng kontrol ang driver habang bumangga ang sasakyan sa isang bakod at bumaliktad. Posibleng dulot daw ito ng madulas na kalsada. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Vice President Sara Duterte hindi natatanggap ng pwesto sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Sinabi yan ni Duterte sa turnover ceremony ng pamumuno sa Department of Education kay incoming Secretary Sani Angara. Nilinaw din niya na walang kinalaman ng First Lady sa pag-alis niya sa gabinete at maayos naman ang relasyon niya sa Pangulo. Kaugnay naman ang rason ng kanyang pagbibitiw. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Sorry, sa bayan. Tatlo siya sa mahaba siya na kwento and we will need a sit down. Di siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Security guard ng DOJ, sugatan matapos umunong hampasin sa ulo ng spray paint can ng ralista sa Maynila. Singapore, nangangailangan ng mga ICT professional, nurses at iba pang healthcare workers. Mga construction worker, health at skilled workers naman sa Saudi Arabia. Ilang gamit ng pinaslang na Australian national, kanyang partner at manugang nito sa Tagaytay, nakita sa suspect na hawak ng pulisya. Kabilang dyan ang rubber shoes at relo ng Australiano at iba pang nawawalang alahas ng mga biktima. Kumakalat na balita na may tatamang bagyo sa bansa na singlakas ng bagyong Yolanda. Fake news ayon sa Pag-asa. Payo ng Pag-asa, iwasan ang pag-share ng hindi kumpirmadong impormasyon at mula sa unreliable sources para hindi maalarma ang publiko. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinalulungkot daw ni suspended Mayor Alice Guo na hindi siya nakadalo sa mga nakalipas na Senate hearing ukol sa Pogo. Sa isang statement sa kanyang Facebook, sinabi ni Guo na nakaranas siya ng sobrang pagkapagod at trauma dahil sa mga naunang pagdinig at mga kasong inihain laban sa kanya. Prioridad daw niya ngayon ang kanyang kalusugan at peace of mind para maharap ang mga issue laban sa kanya. Habang may multiple open cases daw laban sa kanya, nababahala raw siya kung bakit pinagtutuunan siya ng pansin ng ilang senador at tanggapan. Kung may ebidensya raw laban sa kanya, handa raw siyang harapin ito sa proper forum.
Patuloy na magpapaulan ng low pressure area at habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA sa vicinity ng Sablayan, Occidental Mindoro at kumikilos palayo ng kalupaan. Pero magpapaulan pa rin ito sa Mimaropa Region, Western Visayas at Batangas. Magpapaulan naman ang hanging habagat sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible pa rin ang heavy to intense rainfall sa Mindoro provinces. Bandang hapon, uulanin din ang Cordillera, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Sa Metro Manila, may tsansa ring umulan simula tanghali. Asahan ng malakas na pag-ulan sa Western Visayas bandang hapon. May heavy to intense rainfall din sa Mindanao. Minomonitor din ang panibagong cloud cluster o kumpul ng mga ulap na posibleng maging LPA. Alden Richards at Catherine Bernardo pinag-uusapan daw ang mga pupuntahan nila sa Canada kapag may free time mula sa shoot ng Hello Love Again. May mga restaurants na parang gusto kaming itry and at the same time of course maganda kasi dun sa area na yun eh. David Licauco hinarana ang fans sa San Fernando City, Pampanga. Thankful daw sa double opportunities na Kapuso family drama Pulang Araw at movie nila ni Barbie Forteza, Not That Kind of Love. Yun yung pinaghihirapan ko the past year. Just super happy na nabigyan ako ng ganitong opportunity to showcase my talent. Stray Kids nag-renew ng kontrata sa JYP Entertainment. Mama Awards na nagbibigay parangal sa mga natatanging K-pop star, first time na idadao sa Amerika. Sa Dolby Theater sa Los Angeles ang first night. Sa Osaka, Japan naman ng second at third awards night. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang baby girl mula sa Batangas talagang representasyon ng Go, Grow at Glow Food. Go sa favorite niyang masustansyang gulay at growing sa malusog na bata. Glowing pa siya, suot ang veggie dress na gawa sa munggo, malunggay at sitaw. Pusoan na yan sa report ni Mariz Umali. Munggo. Masarap, masustansya, magara. Samahan pa ng sitaw. Aba, wow na wow! Embellished with malunggay. Ay, very kikay. Gulay Couture Extravaganza. Slay si baby girl mula Kalasyaw, Pangasinan. Kahit 1-year-old pa lang ay veggie lover na si Jerl Alicia Carino. Minsan yung sabaw niya is yung galing lang sa ng malunggay, sir. Tapos laging kumakain ng itong sitaw po siya. Sinisiguro din ni Mommy Jennifer na masustansyang kinakain ni baby. Para ipaalala raw ito sa ibang nanay, ginawa niya ang anak ng dress from veggies. Kaya literal na naging role model si baby Jerl. Susuporta lang namin sa nutrition. Kasi paalala lang po na para lalong kumain ng gulay yung mga bata. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.